Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah akidah. Tinatalakay pa rin natin yung hadith yung iniulat ni Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ida amara amiran ala jayshin aw sariyatin aw sahu bitaqwallahi wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Tuwinang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay magtatalaga ng pinuno para sa jaysh, para sa isang detachment, para sa isang patrolya. O jaysh pala yung hukbo, o sariya yung detachment. Ausahu bitaqwallah, pinapayuhan niya ang pinuno na ito ng takot kay Allah at kaya din ng kanyang mga kasama na mga Muslim. Pinapayuhan niya ng kabutihan. Kabilang sa kanyang mga pinapayo, ugsu, bismillah, makibaka kayo sa ngalan ni Allah, fi sabilillah, sa landas ni Allah. Katilu man kafara billah. Labanan ninyo ang hindi nananampalataya kay Allah. Siyempre tinutukoy dito mga hindi mananampalataya na sundalo ng kalaban. Dalinaw na natin yung usapin na ito. Alhamdulillah. Ngayon merong parte yung hadith na ito na nabanggit dito. Kasi hindi siya nakumpletong nabanggit dun sa umpisa. May bahagi dito, la taglu, wala tagdiru, wala tumathilu. Ano raw ang kahulugan ng mga ito? Tanong hatol sa mga ito. La taglu, ibig sabihin huwag kayong gumawa ng gulul. Yung gulul, ito na yung pagnanakaw mula doon sa ganima. Wahada nahyun anil gululi wal gadari wat tamthil. Wal gululu huwal akdu minal ganimati kabla kismatiha. Yung gulul, yung pagkuha mo mula sa ganima bago pa man ito mahati-hati. Kasi ang ganima nga, ang mangyayari dito, kukolektahin ito, ipunin lahat-lahat. Tapos hahatiin ng pinunong Muslim. So mayroong mga pangyayari na yung sa mga hadith, merong mujahid na mapupunta sa impyerno dahil sa balabal na hindi niya sinuli. Inangkin na niya na kanya. Siguro niya yan, mujahid nasa landas ni Allah, nakikibaka. Tapos may impyerno siya dahil lang sa bagay na yon. Pero syempre marami pang ibang nangyari kung bakit ganun. Kumbaga yung balabal na yun, marami pang komplikasyon sa usapin na yun. Kumbaga hindi yun maliit na bagay lang eh. Kumbaga naisipin natin. Pero nagpapakita lang yung hadith na yun ng katotohanan na ultimo maliit na bagay, tutuusin ni Allah. Masama man o mabuti. Kaya magsikap tayo gumawa ng mabuti, tumiwas sa paggawa ng masama. Ito yung lataglu na tinutukoy dito. Huwag kayong magsasagawa ng gulul. At yung gadar naman, ito yung pagtatraidor. Nakdul ahdi. At ang gadar, maari itong mga hulugan ng pagtatraidor sa kakampi o pagtatraidor sa kalaban. Di ba si Abu Sufyan? Ito yung tinanong sa kanya ni Heraclius eh. Kung nag-traidor ba sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pero yun nga. Sabi niya, hindi, kailanman. Hindi siya kailanman nag-traidor. Sila, yung Quraysh, ang ilang beses nag-traidor sa mga Muslim. Doon pa nga sa pagkatapos ng Badar eh. Doon na nila napatay si Khubayb. Si Khubayb, siya yung nasaksihan ni Sa'id bin Amir na tinotorture ng Quraysh, na hinihiwa-hiwa ng Quraysh habang buhay pa. Dahil nga si Sa'id bin Amir al-Jumahi nung naging gobernador na siya. Kumbaga nananatili siyang, meron siyang mga katangian na nananatili. Minsan daw yun nga natutulala siya, 'di ba? Tapos hinihimatay. Nagreklamo yung mga tao kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na si Sa'id bin Amir ganito, biglang mawawalan ng malay. Yung tinanong siya ni Omar, yung paling dahilan. Na-trauma siya. Tuwing naalala niya si Khubayb, na siya, kumbaga natotrauma at hinihimatay siya.
Tapos yung nireklamo siya kay Omar din, nawawala siya ng mga ilang araw. Yung pala, isa lang yung damit niya at nilalabhan pa niya yung damit niya kaya hindi siya nakakapasok ng trabaho ng ano, do'n sa opisina ng gobernador, kumbaga. So ito yun, yung Gadar na tinutukoy. Kahit nga yung ano, yung dahilan ng Fathu Makkah, 'di ba? Nagtraidor ang Quraysh sa kasunduan sa Hudaybiyah. Sinalakay ng Quraysh yung Khuza'ah. Sinalakay ng Banu Bakar na kakampi ng Quraysh yung Khuza'ah. Gamit ng Banu Bakar yung sandata na sinupply ng Quraysh. Ito yung Gadar na tinutukoy dito. La tagdiru, huwag kayong magta-traidor. Wala tumathilu. Yung tamthil na tinutukoy dito, at tashwih bil katili, kakati anfihi wa udunihi wal abthu bihi. Yung tamthil, ito naman yung ano na yung sa English, yung mutilation, i-mutilate yung patay, tatanggalin yung kanyang ilong, halimbawa, 'di ba? Tanggalin yung tenga at iba't iba pa. Minsan ginagawa yun ng mga katutubo, ginagawa pang kwintas, 'di ba? Mga tenga ng ano, napatay na kalaban. Sa pinagbabawal yun sa Islam. Kung mapatay mo, kung ano yung sugat niya, yun na yun. Hindi mo na kailangan dagdagan. Hindi mo kailangang dagdagan. Kaya sabihin nila yung pagkakapatay kay Al-Hussein, hindi talaga ano, hindi makatao eh. Nung napatay siya, kinapchap pa yung katawan niya eh. Mutilation talaga yun. Yun eh, talagang pinagbabawal ng matindi. Patay na eh. Pwede mo pugutan yung tao ng ulo bilang paraan ng pagpatay sa kanya. Pero kung patay na, pupugutan mo pa ng ulo, hindi na kailangan. Wala nang pangangailangan. Wala nang pangangailangan. Wal gadru wal gululu haramon wal mafla makruha. So dito ang hatol naman, yung gadar nga pagtatraidor at yung gulul, yung pagkuha mula sa ganima bago pa man ito mahati-hati, ito'y haram. Pero yung matla, yung mutilation, makruh lang ang hatol dito. So ito rin siguro yung pinanghawakan na pananaw yung mga nag-mutilate kay Al-Hussein. Pero isipin mo naman, di ba? Ba't kailangan mong gawin yun? Di ba? Ba't kailangan mong gawin? Yung palagi natin nababanggit, yung Khawarij siya. Hindi naman Khawarij si ano, di ba? Si Al-Hussein. Hindi siya Khawarij. Yung Khawarij, kung mamamatay man, maglalaan pa rin tayo sa kanila ng janaza eh. Kasi hindi natin yung pipinsalain, yung bangkay nila, hindi nila pipinsalain. Khawarij yun. Maring pumapatay yun ng Muslim, ng gagahasa ng Muslim, nangungulimbat ng yaman ng Muslim. Tatratuhin natin sila bilang mga Muslim. Hanggat hindi sila nakakagawa ng hayagan na kufur. O yung Khawarij na yun na napatay natin sa digmaan, kilala na nagtataguyod ng sala. O minsan may Khawarij na matuwid sa kanyang pananalita at gawa. Lalo na yun, ibibigay natin sa kanyang karapatan niya bilang Muslim. Sila, trato nila sa atin kafir. Pero mga Khawarij, kung makakasagupan natin sila sa labanan at mapapatay natin sila, tatratuhin natin sila bilang Muslim pa rin. Bilang Muslim pa rin. Pero hindi ko matanggap talaga itong ginawa nila kay Al-Hussein, di ba? Grabe, dinisplay pa yung hindi man lang inilibing agad, di ba? Dinisplay pa yung iba't ibang bahagi ng kanyang um, katawan, chinapchap pa. Napaka walang katarungan. So doon na bahagi din ng hadith na yon, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thumma du'uhum ilal Islam." At pagkatapos ay anyayahan ninyo sila patungo sa Islam. So dito, yung hadith, unang binanggit, nakapagtaka 'di ba? Unang binanggit yung jihad, yung pakikibaka sa kanila, tapos saka binanggit yung da'wah. Pero may paglilinaw dito si Sheikh, alhamdulillah. Yukhadu minhu anna da'wata ila al-Islam takunu qabla al-qital. Illa an takuna qad balagathum ad-da'wah fayajuzu qitalahum
ibtidaan. Ang normal talaga, kumbaga standard operating procedure, anyayahan ng mga tao bago pa sila labanan. Kasi may tatlong pagpipilian sila eh, at sunod-sunod yun. Magmumuslim sila o magpapasakop sila sa mga Muslim pero magbabayad sila ng jizya o lalaban sila. At itong tatlong bagay na ito, yun nga, lilinawin natin muli. Hindi ito nangangahulugan na pipilitin yung mga tao na mag-Muslim. Ang mga Muslim, ginawa lang nila ito dun sa mga Kristiyano, lalo na kumbaga, hinaharangan yung da'wa. Hinaharangan yung da'wa. Ganun yung nangyari sa kanila. Pero yung karamihan naman sa mga nag-Muslim na mga bansa, wala namang sundalong Muslim man lang na pumunta doon eh. Bawat dito sa Southeast Asia, dito sa Mindanao, sa India, sa Africa, dumating yung mga mangangaral doon at lumaganap ang Islam ng walang jihad. So dito, yun talagang SOP. Da'wa muna bago jihad. Pero nga kung nangyari na mayroon nang nagda'wa sa kanila nung una, so pwedeng mangyari na lalabanan sila bago pa man sila kausapin muli. Kasi sapat na yung naunang da'wa sa kanila. Pero dito sa konteksto dito yung sinasabi, thumma du'uhum ilal Islam, so kahit yung mga nakalaban na, pwede pa silang anyayahan muli patungo sa Islam. Lalong-lalo na mga bihag. Pwede silang anyayahan patungo sa Islam. Yung nga sumunod, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumaduuhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Na kapag nag-Muslim na sila, anyayahan sila na lumipat mula doon sa kanilang lugar patungo sa lugar ng mga muhajirun. Patungo sa lugar ng mga Muslim. Ibig sabihin, iiwan nila yung kanilang mga lugar upang tumira kasama ang mga Muslim. At yung nga, yustafadu minhu wujubul hijrati min baladi syirki ila baladil Islam. At ang aral na makukuha dito, yung pagiging obligado ng paglipat, pag-alis, paglikas mula sa bayan o lugar ng mga musyrik patungo sa lugar ng mga Muslim. So nananatiling obligado ang hijrah actually hanggang sa panahon natin ngayon nananatili. Pero syempre, depende yan sa kalagayan ng tao. Depende. Kasi lalo na sa panahon ngayon, hindi naman madaling lumipat ng lugar eh, o lumipat ng bansa. Diba? Tayo, diba? Madali ba na makakapunta na lang tayo ng Saudi Arabia tapos magiging citizen tayo ng Saudi Arabia? Hindi rin. Hindi. O kahit nga lumipat sa ibang lugar eh. O, diba, lilipat tayo sa Marawi. Kasi andun yung mga Muslim. Cotabato, nandun yung mga Muslim. Hindi rin ganun kadali eh. Kaya nga, although nananatili yung hijrah na wajib, nagiging wajib lamang ito talaga sa kalagayan ng mga tao na nahihirapan na tuparin ang kanilang relihiyon. Inaapi sila. Inaapi sila sa kanilang relihiyon. Yun, magiging wajib sa kanila ang hijrah. Pero, kung nasa sa katuparan mo naman ng maayos ang relihiyon do sa lugar mo, maaring mabuti pa nga naman natili ka doon eh. Katulad ng nangyari 'di ba sa pagbunta ni na Mus'ab bin Umair at Abdullah bin Maktum doon sa Yatrib sa Madina bago pa man nag-Muslim yung mga tao doon. 'Di ba baligtad yung ginawa nila eh. Baligtad, pumunta sila sa lugar ng kufur para mangaral. Para mangaral. So pwede rin mangyayari yung ganung kalagayan. At yun nga, yung magiging obligado talaga na maghijra, yung maghihijra para sa kanyang relihiyon. At syempre depende rin sa lugar na pupuntahan mo. Mamaya yung lugar pala na pupuntahan mo, kala mo pwede ka maghijra doon, alipinin ka lang pala. Tapos masira lang din naman buhay mo. Wag na lang. Diba? Parang dito. Wag na lang. O siguro pwede dito sila pero wag doon kay Toko. Peperahan lang sila doon. Alipinin lang sila doon. Depende rin eh. Diba?
Mapupunta ka ng Marawi, mapapadali lang pala buhay mo dun, Cotabato. Natatawa nga ako talaga pagka ano naalala ko yung mga naranasan ko dun, eh. Pagka unang salta mo dun, 'di ko alam bakit gano'n sila, eh. Ilang beses ko na tinabanggit sa inyo, eh. Yung mga tao kapag merong bagong salta, pinagmamalaki nila yung lugar nila. "Oh, welcome sa lugar namin, safe na safe dito, 'wag kang mag-alala, walang kriminal dito, wala ditong mga panganib, walang aswang dito." Yun yung sasabihin nila, eh. "Welcome dito, maganda dito, malinis yung hangin dito, wala dito mga masyadong maraming sasakyan, factory. Maganda yung klima dito." Yun ang sasabihin, eh, 'pag bagong salta ka sa isang lugar. "Payapa dito, yung mga kapitbahay dito mababait 'yan." Pero nung unang dating ko ng Marawi, nandun pala kami sa papasok ng Marawi galing Iligan. Sabi ng sister, "Huwag kayo lalabas ng gabi, ah." "Huwag kayo lalabas ng gabi." Iniisip ko na, hindi man lang parang wala man lang pakundangan yung sister, parang ibig niya sabihin ano, magulo rito. Eh, nababalitaan na naman natin yung mga nangyayari do'n, 'di ba, lalo na yung tungkol sa drugs. Pero yung gano'n yung ano, nakakapagtaka, eh, 'di ba? Kumbaga sobrang honest nila, napaka-prangka nila para sabihin yung bagay na yun. Tas Cotabato City, um, ikot-ikot kami ng ano, Cotabato City, pinasyal kami minsan ng brother. 'Di ba pagka napapasyal ka sa isang lugar, ang kukuwento niya mga makasaysayan na lugar. O yan, yan bahay na yan, 200 years old na yan, ganyan. Ito, dati, yan ang dating munisipyo. Tapos yan, dyan dati nakatira yung mayor. Mga ganung bagay sana, di ba? Eh kaso nung nandun kami, pasyal-pasyal kami sa Cotabato. Diyan may binaril diyan last month. Yan, yan, diyan mismo yan. Ayun pa yung bakas ng dugo, yan oh. Tapos lakad na naman kami, lakad po. Dito may binaril din dito. Ito mismo, itong kinatatayuan natin na to, may binaril dito. Minsan ano, eh, naalala ko lang 'to, kasi may kinalaman sa hijra, eh, kasi iniisip natin punta kaya akong Marawi, punta tayong Cotabato. Safe naman dun, yung mga gano'ng kuwento-kuwento ano na lang yun, eh, kumbaga minsan bahagi na lang yun nung ano, eh, yung makuwento may makuwento lang sila kumbaga kaya gano'n sila minsan magsalita. Pero safe naman dun sa Marawi, Cotabato City generally, inshallah. Kung wala ka ng mga atraso, ano ba namang pakialam sa'yo nung tao, ba't ka nila pag-aaksayahan ng bala, 'di ba? 'Yan, naalala ko lang kasi nga yung hijra, natatalakay natin yung hijra. So, puwedeng pumunta ka kung saan madaling makapunta ka inshallah. Pero yun nga, kung masisira lang din naman ng buhay mo, kilatisin mo muna. Kasi 'di ba maraming nag-aangkin ngayon yan, "Oh, punta kayo dito, Muslim community ito, umiiral lang sharia dito." Pero nung yung pinuno na yung papatawan ng sharia, wala na. Dinisolve yung jamaa, nagtayo ng sariling jamaa, umalis sa jamaa, 'di ba? Para hindi mahatulan, para hindi mahatulan. So, hindi rin basta-basta itong usapin ng hijrah. Timbangin niyo maraming mga bagay. Huwag magmamadali sa pagdedesisyon. Huwag magpapadala sa matamis na pananalita. Huwag magpapadala sa mga picture-picture lang, video-video. Tingnan niyo, puntahan ninyo, kausapin ninyo mga tao. O, kumusta rito? Anong meron dito? O, yung pinuno dito, matuwid ba? O, yun ang una niyong itatanong. Kumusta yung serbisyo dito? Tubig, kuryente, internet. Diba? Dumating tayo rito, wala tayong kaide-ideya. Wala pala lahat. Wala pala lahat. Pinagmumukha lang moderno, sementado, pero wala pala lahat. Diba? Kaya hindi rin basta-basta yung hijrah, alhamdulillah. So dito nga sa bahagi na ito ng hadith, yung tungkol sa hijrah, tumaduuhum ila tahwili min darihim ila daril muhajirin. Wal maksudu bidaril muhajirina madinati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. So dito sa hadith na ito, ang primary na tinutukoy na Darul Muhajirin, yung Madina mismo. Yung Madina. Wa kanat al-hijra ila al-Madinati fi awwal al-amri wajibah ala man dakhala al-Islam. Isang unang bahagi ng
Islam, yung mga panahon na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib ang maghijra patungo sa Madina, wajib. Pero siyempre nalalaman din natin, kaya nalalaman natin na kumbaga maaring mangyayari na meron talagang may iwan sa lugar ng kuffar. Lalong-lalo na kung hindi naman sila napipinsala sa kanilang relihiyon. Kasi may mga naiwan talaga sa Makkah, alam natin. 'Di ba? Si Al-Abbas, si Lubaba na iulat na nauna pang nagmuslim talaga sa kanya, si Lubaba, na barkada ni Khadijah radiyallahu anha, na kumbaga kaibigan ni Khadijah. Hindi sila naghihijra, nandun sila sa Makkah, nanatili. Lalong-lalo na doon sa mga panahon bago yung Fathu Makkah, bago pa yung Hudaybiyah, nandun sila sa Makkah. So depende sa kalagayan ng tao. Titimbangin niya lahat 'yun. Titimbangin niya lahat 'yun, inshallah. Sumunod, ma'na qawlihi wa'khbirhum annahum in fa'alu dhalika fahum ma lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin. So, ano daw ibig sabihin nito na pinapasabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-ma'na in aslamu wa hajaru wajaba alaihim ma wajabu alal muhajirina min al-ghazwi wal jihad. Na kapag naghijra daw sila patungo sa Madina, o maaaring masabi na rin natin to ma-extend hanggang sa panahon natin ngayon, kung mapupunta sila sa lugar ng mga Muslim, magiging obligado na rin sa kanila ang kung anong obligado sa mga muhajirin. 'Di ba? Yung mga muhajirin, since nandoon sila sa Madina nakatira, wajib sa kanila ang mag-jihad at makibaka sa landas ni Allah. So ganoon din, magiging wajib na sa kanila mag-jihad. Whereas, yung mga Muslim na nanatili sa Makkah, hindi sila mag-jihad. Hindi sila mag-jihad sa Makkah. Walang jihad para sa mga minority. Ang jihad ay para doon sa mga Muslim na nasa ibang bansa, nasa bansa talaga ng mga Muslim. Na may gobyernong Muslim, may teritoryong Muslim, silang wajib na mag-jihad. Pero yung katulad natin, kalagayan natin ngayon, yung napakaganda na natatalakay natin palagi yung tungkol sa kalagayan ng mga Muslim sa Makkah. Yun yung kalagayan natin ngayon, minority tayo. Walang jihad para sa atin. Hindi obligado. Hindi obligado. Dahil obligado lang to doon sa gobyernong Muslim. Merong teritoryong Muslim na bansang Muslim. Yung nga, wastahaku ma yastahikul muhajirina min al-fai'i wal ganimati wal ajar. At ganyan din, kung obligado sa kanilang jihad, ibig sabihin, may karapatan na rin sila na tumanggap ng ganima, ng fee, yung anfal, di ba? Natalakay na natin pinagkaiba nito. Ganima, yung mga nakulimbat mula sa mga kalaban na nagkaroon ng labanan, matapos ang labanan. At yung fee, yung mga naiwan nilang gamit matapos silang tumakas ng walang labanan. At ganyan din gantimpala o ajar sa kahulugan na yung mga ayuda, ganun, mga allowance. Kasi ganun nung panahon ng mga khalifa may pinamimigay sila mga allowance sa mga tao, mga pagkain, ganun. Lalo na para sa mga byuda, mga ulila at iba pa. Magkakaroon din sila ng karapatan doon, alhamdulillah. So hindi nababanggit dito sa hadith. Fa in abaw an yatahawalu minha fakhbirhum annahum yakunu ka'arabil muslimina yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Na kapag ayaw daw nila maghijra, ito ang mangyayari sa kanila. Ya'ni man aslama walam yuhajir. Sino man daw magmuslim pero hindi naghijra? Walam yujahid kasairi a'rabil muslimin. As-sakinina fil badiyah. Min gayri hijratin wala gazwin. So magiging katulad sila ng mga taong disyerto ng mga Muslim. Muslim pa rin sila, kikilalanin silang Muslim. At nasa ilalim din sila ng proteksyon ng mga Muslim. Kumbaga, kaalyado sila. Halimbawa, salakayin sila ng kalaban, tutulungan sila ng mga Muslim. Nagkaroon ng tagtuyot, papadalhan sila ng ayuda ng mga Muslim. So ito mga Arabong taong disyerto na nag-Muslim,
na nakatira sa mga disyerto. So wala silang hijra, hindi sila naghijra, therefore hindi rin sila mag-jihad. Fatajri alaihim ahkamul Islam wala haqqa lahum fil ganimati wal fi. So si Allah na yung maghahatol sa kanila ultimately sa kanilang mga iman, pero yung mga hatol ng Islam applicable pa rin sa kanila. Kung meron magzizina sa kanila na pagtibay na nagzizina, ganun pa rin. Papatawan ng parusang kamatayan. Pero, yun nga, ah, hindi sila makakatanggap ng mga ganima at mga fee dun sa pagkakahati-hati dito. So, maaaring tutulungan sila ng mga Muslim, pero since hindi sila sakop ng bansang Muslim talaga, yung Madina, hindi sila automatically karapat-dapat doon sa mga allowance na natatanggap ng mga Muslim sa pangkalahatan. Hindi. Hindi sila makakatanggap dito. Parang ngayon, di ba? So may mga bansang Muslim, Saudi Arabia, UAE, mayaman na mga bansang Muslim, di ba? Pero hindi naman tayo nakakatanggap ng mga pinakikinabangan nila kasi wala naman tayo sa bansa nila. So ganoon din. Pero syempre ito, sa kalagayan nito ng Madina. Pero later on, dumami na yung teritoryo ng mga Muslim, di ba? So ganun din, magiging applicable din. Kung ano yung naging namudaj, naging modelo ng gobyerno sa Madina pagdating sa pakikitungo nito sa kanyang mga citizen, sa inyo ba mga nag-usbungan ng mga teritoryong Muslim, nagkaroon sila ng sarili nilang mga citizen at nakatanggap na rin sila ng mga ganitong bahagi ng fee o ng ganima. Ganun ang nangyari. Pero sa unang bahagi ng Islam, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalo na, ito yung kalagayan nila. Sa panghuli ngayong araw inshallah, mahi al-khusal allati yudaa ilayha al-musyrikuna qabla qitalihim. So naro yung mga dapat na gawin para sa mga musyrik bago sila labanan. So meron daw tatlong bagay. Una, ad-da'wa ila al-Islam bi an yad'u ila shahadatain thumma ila salati thumma ila zakah. Yung nga nabanggit ko kanina. Anyayahan sila patungo sa Islam na sila'y magshahada, magsalat, magbayad ng zakah. Pangalawa, kapag magmumuslim na sila, anyayahan sila na maghijra. Anyayahan sila na maghijra. Pero nga kung ayaw nilang magmuslim, pwede silang magbayad na lang ng jizya. Ibig sabihin, masasakop pa rin sila ng mga Muslim. Kung hindi man, lalabanan na sila bilang panghuling pagpipilian. Pero nga, pili ang mga lugar na ganitong nangyari. Sa maraming lugar ng mga bansang Muslim ngayon, mga bansang Muslim sa panahon ngayon, lumaganap ang Islam ng walang jihad. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na pinilit silang mag-Muslim. Kasi kung ayaw naman nila mag-Muslim, di ba, pangalawang option nga, magbayad na lang ng jizya. Mananatili sila sa relihiyon nila. Pero hindi sila pipilitin na mag-Muslim. Bagkus magbabayad sila ng jizya na actually ang jizya, sa konteksto nito, buwis ito tax, na hindi naiiba kung meron mang tax na binabayaran ng mga Muslim. Hindi ito ibig sabihin na hinamak sila ng husto. O hindi ito katulad ng tax na sinisingil ng mga Kastila sa mga Pilipino. Na sinisingil sila kasi wala silang kwentang tao, walang halaga. Tapos yung hindi makakapagbayad ng buwis, yun pinipilit ng mga Kastila noon na magtrabaho. Yung nga tawag nila polo y servicios. Ilang araw ba yun? Nakalimutan ko na, parang mga 45 days yata, 60 days, ganun. Magtatrabaho ka, walang sweldo, papakainin ka lang. O hindi ka makapagbayad ng tax. Biro mo yan, taon-taon. 2 buwan, nandun ka nagtatrabaho, walang sweldo. Kaya grabe din yung yung pinagtiisan talaga ng mga Pilipino nung panahon na yun. Waliyado billah. So tutuloy natin ito inshallah. Sumunod na usapin, jizya na. So napakaganda nitong nito, itong chapter na ito. Mahaba ito Pero nandito na napapaloob yung maraming mga usapin. Pamumuno, jihad, pamahalaan ng mga Muslim, pakikitungo sa mga hindi Muslim, jizya, at iba't iba bang mga usapin. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.